2025, Flip Top, Year 15, eto na. Pasimula na ulit tayo. Napakahabang biyahe pa. Yun nga lang, syempre, napakalungkot na bungad sa atin, no? Na pagkapanahon ng kapatid natin na si Romano. Galing lang kami dun sa lamay at libing niya. Yun, syempre, condolences sa sa lahat ng minahal niya at nagmamahal sa kanya. At sa mga kaibigan niya, sa pamilya niya, sa naulilan niyang anak, sa pamilyang 3GS. At syempre kumbaga, parang condolence na rin sa atin lahat, no, sa buong roster ng liga at sa lahat ng taos-pusong sumusuporta kay Romano sa karera niya sa battle rap. Maraming salamat sa lahat ng malulupit na performances, di makakalimutang mga moments na dala niya sa liga. Syempre bilang isa sa parang super rookie, kung di ako nagkakamali, baka isa siya sa mga unang henerasyon ng mga super rookie talaga, or baka doon pa nga nauso yung ganong bansag, no, sa liga. Ganun pa man, yun, syempre, sana balikan nyo pa rin yung mga yung mga fondest moments, memories nyo ng mga battles niya. At suportahan nyo pa rin. Alam ko may mga parating pa rin mga fundraisers para sa pamilya niya, sa mga kamag-anak niya. Suportahan nyo pa rin yun. Syempre kami gagawin pa rin namin yung lahat ng mga kaya namin na tulong sa pamilya niya. At para sa lahat, yun nga, kumbaga, huwag niyong hayaang yung memory niya na ganun-ganun lang, no? Appreciate natin, balikan natin at pwede pa rin natin siguro pwede pa rin siguro tayo lahat mag-ingay para sa kanya kahit sa mga parating na events at mga susunod na taon at kung hanggang kailan pa, no? Kaya rest in peace, Romano. Rap in Paradise. At maraming salamat ulit sa lahat ng mga sa lahat ng naiwan mong malulupit na alaala at mga performances para sa Filipino hip-hop at Filipino battle rap. Flip Top 2025, pucha, March na. Gusto kong isipin na syempre in-enjoy namin yung mga pahinga namin. Yung pinaka-katumbas ng off-season ng Flip Top. Sana kayo na-enjoy nyo pa rin lahat ng yung napakahabang hilera ng mga listahan ng mga uploads at hindi kayo kumbaga kahit walang live event, hindi kayo nabibitin, na-enjoy nyo pa rin lahat. Yun nga, umabot na tayo sa March. Sa mga nakaraang taon, minsan napapaaga. Dati syempre, yun nga, yung pinaka-anniversary, yung Grain Assault, dati may mga battles doon mismo. Minsan may event ng end of Feb. Ito naman dahil sa mga circumstances, no, at kung ano pa, yun, end of March, pinakaunang event natin. Gusto kong isipin na na-enjoy natin yung yung mga pahinga natin, yung bakasyon ng staff na hindi naman talaga bakasyon kasi syempre trabaho pa rin yan, lahat ng pwedeng pagbueluhan, pinagbueluhan. Tapos para sa unang event ng taon, March 29, gaganapin ito sa bagong venue, sa Events Pavilion ng 500 Shaw Zentrum sa Shaw Boulevard, aking hometown, Mandaluyong City. So, bagong venue to. Syempre kapag bagong venue, may mga bagong pros and cons, mga bagong logistical considerations at lahat-lahat. Pero para sa lineup natin, ayan, sa totoo naluto ko talaga to. Parang ang tagal kong niluto to dahil may hinahanap talaga ako eh. So January pa lang medyo unti-unti na siya, tapos may kulang, may pakiramdam ako dito, may development, may mga nawala. Tulad niyan, kuyari si Topper, gigame daw, tapos biglang kailangan niyang puntahan yung boyfriend niya, tapos kaya hindi siya makakapag-battle, mga ganun bagay. Kaya na bahala mga kay Topper, no? Guluhin niyo yung buhay niya.
Pero ito, lineup reveal mula sa ilalim. Kahit yung staff hindi pa nila alam to, bukod lang siguro sa tagagawa ng lineup ng poster natin na si Red Rum aka Meow na makakabalik na rin. Aabot rin nga siya sa mismong event na to. Mula sa ilalim, R-Zone versus Ets. Napapanood nyo na siguro sila sa sa 1 minutes sa mga laban nila sa ibang liga. At syempre kumbaga hindi sila nakatungtong man sa sa mga big stage last year dahil nga sa natin sa mga matchup spaces natin. Tingin ko panahon at syempre yun nga gusto kong isipin na maganda yung matchup na to. Pero mamaya na yung mga breakdown, no? Pero R-Zone versus Ets, Tulala versus Dodong Saipa, Mirage versus Shaboy, Charisma versus Class G, Rapido versus Mastafit, Plasma versus MR Industria, Husky versus Slock 1, at ang pang-round off natin na dating Magic number 7, ngayon sinusubukan natin Magic number 8 sa mga lineup natin, Sinyo versus Poison 13. Na 1 minutes battle daw, pero ewan ko, tingnan natin. Syempre, inisip na rin nila mag-alter ego, pero parang hindi na lang. Sinyo versus Poison 13, at ang event natin, unang event ng taon ay Ahon 15 Day 3 para sa inyo. Kaya sana magets nyo yung sinusubukan natin gawin. Ayun, enjoyin natin to. Siguro naman para sa yun nga, kung nakaraang taon, second sight, yung pinakaunang event, ito yung naudlot na plano nung nakaraang taon na sana magka Day 3, pero hindi na kinaya ng mga powers natin. Day 2 pa nga lang, nawawala na ako ng boses, paano pa magka Day 3, diba? Pero lahat ng ibang logistical rin, na sakit sa ulo, yan. Pinakaunang event ng taon, Ahon 15 Day 3 para sa inyo. Kaya, yun. Logistics ng bagong venue, naman, ganun pa rin. Siyempre, yun nga, pagdating sa ganyan bagong venue, aralin mo yung layout, aralin mo yung lahat ng considerations, yung acoustics, kung ano yung hugis ng venue. So, syempre, iba-iba yan. Iba yung TIU, iba yung tent, iba yung kuyari sa mga tent, iintindihin mo yung kung ingay sa labas, tumatagos, mga ganun. Sa tulad nito, sa mga parating nating sa parating nating taon, yun nga, parang gusto nating iangat lagi yung kalidad ng pati na rin ang mga venues natin. Kasama na rin doon yung pagpaalam natin ngayong 2025 sa TIU Theater. Mukhang na-discontinue na rin ata yung nila, yung humahawak doon. Pero ganun pa man, yun nga, parang kung nandun pa rin naman yung TIU Theater, may iba sana kaming plano doon. Pero ngayon nawala na siya. Ayun, at na medyo nakapana natin yung mga ibang venue tulad ng ng Metro Tent, ng The Tent, at mga bagong nasilip ko rin na posibleng subukan. Yun, ganun lang din naman. Parang sa Metro Tent, parang sa The Tent, lahat ng considerations, saan mo ipupwesto yung ganito ganyan, saan pupwesto yung staff, saan pupwesto yung artist, paano babantayan yung security, mga ganung bagay, lahat yun. Paano maging magandang overall experience para sa lahat ng lahat sa ating lahat. Syempre baka na-spoil pa kayo nung nakaraan sa Metro Tent at sa The Tent. Kaya mukhang hindi na tayo makakabalik sa mga mga maiinit na venue. Ayaw rin naman namin, pero yun nga, tulad sa ganyan, dagdag konsiderasyon yun pagdating sa financial, sa budgeting, paano magawa ng hustisya, 'di ba? So kasama na rin doon, kadugtong rin talaga noon yung mga matchup, mga lineup, Kaya kung ako lang, kung ang 1 minutes lineup ay pwede natin punuin yung yung The Tent o Metro Tent, bakit hindi? Pero syempre, nasa inyo yan, hindi nyo naman susuportahan yan. At habang hindi, kailangan ganito yung pagsalansan natin ng mga lineup, Sana this year, puro ganong level. Hanggang sa siguro umabot sa mga mini arena ulit o kung ano man. Pero sa ngayon, medyo sapat naman na yung options ng venues natin.
susunod na tanong na lang ay scheduling, kapag tumugma, kung sinong lalaban kailan at kung syempre nagme-make sense ba siya. Na-excite lang ako sa overall na direction na yun nga, kung dati gigame tayo sa mga talagang parang pahirapan na venue, no? Eh yun syempre, lahat naman to may pinagmulan, no, na wala sa pinakaunang venue hanggang sa parang panahon na sobrang cowboy namin lahat. Kala namin, basta spasyo, pwede na yan. Walang aircon, walang problema. Walang parking, walang problema. Walang pagkain, walang problema. O walang supplier, walang problema. Siyempre, yun, siguro doon ako na-excite na na may angat yung this year talaga. Kung ano yung nagawa namin sa sa Vuelta, sa Ahon, sana matapatan natin o mahigitan buong taon. Yun, medyo excited ako sa ganun. Hindi ibig sabihin na parang ako gusto kong isipin last year talaga. Isang mga best years pa rin ng Flip Top. Talagang palakas ng palakas kahit yung mga event natin ng TIU, kahit yung Pakusganay at Gubat na hindi man siya na umabot sa mga big venue lineup. Parang siguro medyo na talagang nasasanay na kami kung paano pagandahin, paano sulitin yung mga ganong espasyo, ganong pagkakataon. At the same time, kahit yung buong logistical consideration ng lahat ng bagong pasok, lahat ng 1 minutes, lahat ng preparasyon para sa mga ganong bagay, lahat ng konsiderasyon sa mga ganong bagay. Ngayon na parang nasa next step na tayo ng application ng mga yun, lahat ng mga bagong pasok. Paano natin mabibigyan ng hustisya yung buong taon ngayong taon na March na yung start. So 9 months. Parang bakbakan yun eh. Parang kahit sa naisip ko pa lang kahit maka 9 main events nga lang. Ibig sabihin nun, isa kada buwan. Pero syempre sa mga nakaraang taon may mga ibang buwan tayo na 2, depende sa timing, location. May isang buwan na isa sa Maynila, isa sa regionals o kung saan man. Ayun, solid yun. Yun, talagang yung may angat yung base level ng quality ng venues at lineups natin. Tapos yun, tuloy tayo sa lineup breakdown. Subukan kong i-summarize talaga to dahil kumbaga hindi naman pwedeng paulit-ulit yung mga sinasabi ko na parang ito style clash, ito ganito ganyan, ito well-rounded. Sa ganun na makaisip ako ng pinaka description ng bawat matchup na tingin ko hindi pa nasasabi o hindi pa naiisip ng mga tao o di kaya pinaka simpleng dahilan kung bakit nyo dapat abangan, suportahan, pumunta ng maaga at maging excited sa mga ganitong matchup, no? R-Zone versus ETS. Ayun, yun nga, pareho silang lumaban sa 1 minutes nakaraang taon. Tapos iniintay nila yung pagkakataon nila. Hindi man sila pinalad kagad last year sa mga bigger lineups, bigger events. Tuloy-tuloy pa rin yung pagpursige nila sa ibang liga, lalo si R-Zone. Tingin ko sa matchup na to, napakabagay pareho yung aggression nila, yung delivery at yung improved rhyming. Pareho silang may sariling kwela, sariling kulit na leaning towards technical pero parang na injectionan nila ng mga sarili rin nilang styles at yun nga yung sinasabi ko ng kwela sa mga hinahandaan nila. So tingin ko yun yung mga tinatawag kong fire starter ng lineup na syempre asahan kong hindi nila sasayangin yung pagkakataon na to at pag-apak nila doon sunugin kagad nila yung buong venue, no, na dapat patayan kagad to at syempre enjoy, well deserved, long overdue. Tulad rin ng maraming ibang talents na inihintay pa rin natin, hinahanapan natin ng magandang pagkakataon na matchup, na schedule at availability. Enjoy nyo at pakitaan nyo. Ako, syempre may idea na ako sa mga kaya nyong gawin. Gusto kong higitan nyo yan. Pero sa lahat ng hindi pa
naniniwala o hindi pa nakakanood sa inyo, yan, gusto kong syempre wala akong ibang hangad kundi ma-impress nyo sila at tumatak kayo sa kanila at lalo kayong abangan sa mga susunod na mga lineups. Tulala versus Dodong Saipa. Tingin ko may ideya na rin kayo sa anong klaseng matchup na to. Gusto ko lang siguro i-point out na yung ginagawa ni Tulala, kwela talaga yan. Kwela at entertaining para sa iba. Siyempre, feeling ko nahuhulog lang din siya, si Tulala, medyo nahuhulog din siya sa curse ng katulad ni Tweng na akala ng mga tao pure entertainment lang dahil kakaiba or dahil parang feeling nila hindi nila nakikita yung level ng art na ginagawa nila tulad nga ng halimbawa ko na si Tweng. Ganon din si Tulala, hindi nila nakikita yung intensyon at yung tinatasan niyang skill set, identity, personality, yung pinaglalaban, yun, ganun yun yung tingin ko doon. At ganun din kay Dodong, sa isang banda parang kay Dodong naman, doon naman yung underestimation, yung parang tingin ko general underestimation ng mga ibang fans pagdating sa komedya na feeling nila comedy madali lang, parang cheap laughs or cheap entertainment na hindi nila naiintindihan yung skill set na pumapasok sa pagbuo ng mga ganong klaseng linya, yung construction, napaka-laking bagay nun, yung comedic timing, syempre yung natural comedic ability, hindi rin natuturo yun at hindi rin yun tsamba, kumbaga parang epekto o produkto o at least yung nakikita nyo pagdating sa performances nila ay produkto ng habang buhay nilang pagiging paghahasa ng pagiging nakakatawa, 'di ba? Hindi yung tsamba lang na ganito ganyan. Lalo sa style ni Dodong na very ako trip na trip ko yung ganun rin, yung 1-2, napaka-efficient, tas yun nga sunod-sunod. Tas yun nga pinagsalpukan mo pa sila. Syempre, feeling ko pareho silang may masasabing kung anong kalokohan tungkol sa isa't isa. Pero hindi para i-underestimate nyo yung pinapasok nilang kani-kanilang skill set sa mga styles nila, So, solid na matchup 'yan. Mirage versus Shaboy. Actually, Shaboy talaga. Ano ba 'to? K-Ram na ba 'to? Parang medyo ganun siya eh. Doon siya sa K-Ram division eh. Dumadami na rin sila Hindi, pero ayun nga, si Mirage, ilang beses ko na ata nabanggit, kahit nung Aon 15 pa lang, na parang dati ko na talaga tong na gustong makuha sa flip top, na nag-ibang bansa lang siya, bumalik siya, hindi pa rin nawawala yung apoy, hindi pa rin nawawala yung yung buwelo niya. Ito siguro mga nakaraang events, yun minsan may panahon na hindi niya lang nakukuha yung tamang timpla siguro ng crowd o ng moment. Pero ganoon pa man, parang ilang beses na rin ako naging saksi ng mga laban ni Mirage. Mapa online o sa live na kinakatay niya talaga, Ganoon din, leaning towards comedy, pero very technically sound yung construction niya ng mga bars niya. Syempre nandun yung rhyming at siguro magugulat kayo marinig to sa akin, pero sa isang banda may ganoon rin talaga si Shaboy. Yun nga, parang tingin ko hindi na talaga mabubura yung mga ginawa niyang pagubad, laplapan, mga putang kahit sa Anib, panay hubad, pati yung mga ibang seryosong MC na impluwensya niya maghubad nung Anib. Baka kayo, malay nyo, next event, mabigyan ko pa siya na idea, marinig niya to, tas subukan niyang lahat kayo maghubad sa sa event. Pero kung lalaliman niyo yung pagkilatis talaga sa kanya, sobrang solid rin ng yung improvement niya, yung well-roundedness niya. Madali lang siyang ikahon na very very comedic lang nga. Yun nga, minsan nagiging negative na impression sa karamihang komedyante sa liga. Pero pansinin nyo, nandyan yung stage presence, nandyan yung delivery. Feeling ko hindi pa nga niya nailalabas talaga yung freestyle ability niya. Pero pansinin nyo, andun yung mga ibang technical na sulat na syempre kapag andun na rin yung identity niya, napakahalaga sa
pagiging MC sa liga, lalong-lalo na para bumukod tangi o tumatak talaga sa mga tao. Nandun na yung identity niya na hindi, kahit gusto nyo makalimutan, talagang andun na. Tapos kung mabuo niya talaga yun, yung ginagawa niyang improvement sa technical, yan yung mga level ng well-roundedness na mahirap talunin. At ganun yung laban nila ni Mirage. Class G versus Charisma. Sa totoo, matagal ko nang gustong gawin tong matchup na to. Hindi lang nagkatugma ng mga nakarang event. Ganun pa man, gusto kong isipin na hindi naman sila nawala ng gana. Tingin ko, gutom na gutom silang pareho. Very well, parehong ganun din. Hindi sana magasgas yung ganun nga, yung paulit-ulit kong sinasabi na well-rounded. Pero pareho silang may freestyle ability, pareho silang may rap ability, pareho silang may matinding aggression, delivery, stage presence, at tingin ko magandang pukpukan tong dalawa, si Charisma versus Class G. Rapido versus Mastafit, parehong may rap ability, parehong may freestyle ability, parehong may unique style of comedy, parehong capable maging parang kumbaga parehong kayang mag-shutdown ng venue, no? O balikan nyo yung mga nakaraang performances nila. Ako minsan ganun ko siya tinitingnan. Kapag nagawa mo na dati, ibig sabihin kayang-kaya mong gawin ulit. O di kaya higitan pa. So kung balikan nyo yung mga ibang kaya nga si Rapido ang isa sa mga may battles, mga rare battles sa liga na naging draw. Nabigyan na tayo ng napakaraming memorable and at the same time underrated na moments sa liga. At ganoon din si Mastafit, kapag on point talaga, shutdown yung venue sa sa mga nila. Sana makuha nila yun. Sana maano nila yung yung tamang timpla. Kasi minsan ganoon talaga yun para sa moment, para sa lineup, para sa venue, or para sa kung saan yung posisyon nila sa lineup. Onting pagkakaiba lang, naiiba na yung timpla. Hindi lumalanding yung matchup, hindi lumalanding yung linya, hindi lumalanding yung performance. Pero para sa akin, gusto kong isipin na hindi ibig sabihin na na parang, alam mo yun, hindi ibig sabihin na hindi nila kaya Sa kabila nga nun is nagawa na nga nila So more of di ba? Parang mahanap lang yung tamang timpla na ma-entertain kayong lahat, ma-enjoy yung lahat, at ma-enjoy rin nila yung mga performances nila at yung performances ng isa't isa. Plasma versus MR, Industria. Ako, magkaaway bata to. Hindi ko alam 3 Gs na kasi ako, hindi ko alam kung ano nangyari sa pricing Hindi, gusto kong isipin yung pricing, parang isa talaga siya sa bukod sa isa siya sa iilang natitirang malaking kampo na maraming lumalaban sa liga. Gusto kong isipin na ito yung mga battles lagi na walang hold back Talagang Tas parang kumbaga nandun na yung pagkakaintindihan at hindi siya kasunduan kasi hindi naman nag-uusap tong mga to pagdating sa ganyan pero more of yung pagkaintindihan na parang iangat natin yung sarili natin, yung mga styles natin, sariling styles natin. At the same time, itulak natin yung isa't isa para higitan pa Pero tanungin ko kaya, ba't kaya sila mag-aaway? Plasma, andun yung sa isang banda, sasabihin ko sana na nandun yung yun nga, syempre yung hardcore, yung super technical, tapos nandun yung unconventional na comedy na tingin ko unti-unti yung na-appreciate. Pero si MR, kung pansinin nyo, medyo nakukuha niya pa rin yun. Nakukuha niya na yun kahit na hindi naman yun yung pakay niya. Ganun din naman kay Plaz. At good luck boys, yariin nyo to. Tingin ko, may enjoy ko talaga to. At baka isa ito sa sleeper battles of the lineup of the event. At ngayon na naalala ko yung ganung tawagan ko. Gusto kong isipin na lahat ng mga nabanggit kong mga ibang matchups dito na posibleng hindi nyo inaabangan. Gusto kong isipin na lahat sila may kakayang maging
sleeper battle of the event o kaya ano pa yung tawag natin sa ganun na mabibigla kayo tas yung pala yung di nyo inaasahang best performance or best battle of the event, no? Susunod, Husky versus Lock 1. Tingin ko, gets nyo na rin yung kaya na itong dalawang to eh. Performances nila nung Ahon 15, parehong hindi man nila nakuha yung tamang timpla o kiliti ng mga tao, kung ano mang unforeseen na na nangyari nung panahon na yun. Si Husky sa pagdating sa placement nila sa lineup, Slock naman dahil swimming siya na swimming, kaya nawala yung boses, parang tanga. 'Di ba? Pero tulad ng sinabi ko kanina, yun nga, kung may mga MCs na minsan hindi nyo na kasing nagugustuhan or hindi nyo na kasing inaabangan dahil hindi man nila na pakita sa last performance na yung pinakatamang timpla. Ito yung pinakahalimbawa nun na Husky Slock 1, kapag alam nyong A-game tong dalawang to, alam nyong parang panalo tayong lahat sa ganyang matchup. Tingin ko, nagbe-benefit sila sa pananaw ng mga fans na, yun nga, kahit hindi nila makuha yung best performance sa isang lineup, hindi nyo sila hinahayaan, inaabangan nyo pa rin at alam nyo pa rin, hindi nyo kinakalimutan yung kaya nilang gawin, no? At syempre, Sinyo versus Poison 13. Mr. Mayabang top 1 versus isa sa pinaka-prolific, isa sa pinaka hindi nauubusan, isa sa pinaka-consistent, isa sa pinaka medyo ganun parang isa sa mga Lebron effect MCs na liga na parang sa sobrang dalas ng level ng quality ng mga battles na nabibigay niya, masyado na mataas yung expectation nyo sa kanila. Isa ito sa ilang laban na naihabol ko sa lineup na hinahanap ko. Yun nga, yung sinasabi ko sa inyo kanina na January pa lang binubuo ko na to. Kasi sa totoo yung yung event pagkatapos ng Ahon 15 Day 3, sa totoo, nauna ko pa yung matapos eh. Parang February pa lang, tapos ka na yun. Eto, kahit January ko pa lang sinisimulan to, tumakbo siya ng tumakbo, tas intay pa rin ako ng intay, hanap pa rin ng hanap ng subok ng mga possible matchups, check ng mga availability ng mga ibang MCs, interest at kung ano man. Tapos, ready na sana ako na gawing Ahon 15 Day 3 na talagang kumbaga smaller venue or medium-sized venue o kung tuloy pa yung TIU, makapaghuling event sana pa sa TIU na suportahan nyo o hindi. Parang may panahon na ready na akong ilabas yung ilang lineup dito plus mga ilang matchup na kumbaga nausog ko na. Pero yun nga, kakahanap ko lang ng ano pa kaya magpapa over the top nito ng lineup na to. Isa ito sa mga matchup na yun. Medyo isa sa mga last na lineup na matchup na confirm. Kaya ang usapan naging 1 minutes, pero feeling ko obviously kaya na lang pareho lumagpas ng 1 minute. Sila na bahala. Pero yun yung initial na usapan. Kung di nila sundan, pwede ko silang kaltasan na ng TF sa penalty. Mas gusto ko yun. Lalo kay Sinyo, siguro minus 1 ko 90% para happy yung yung finance natin. At yun ang Ahon 15 Day 3, March 29, 500 Shaw Zentrum, Mandaluyong City. Kita-kits tayo. At yung susunod na event naman, April 26, sa susunod na episode. Siguro ilang gutom na ako eh. Baka bukas i-shoot na namin yun o kung kailan man. Onting palugit lang mula sa pag-release nito. Bago natin i-release yung lineup reveal doon. Pero tingin ko magugustuhan nyo yung lahat.